Nakatayo ako sa gitna ng engranding Grand Ballroom ng Sapphire Hotel, hawak ang isang tray ng mga basyong baso ng mamahaling wine. Ang suot kong bestida ay kupas na, isang hamak na basahan kung ikukumpara sa mga sutla at brilyanteng suot ng mga panauhin sa paligid. Ang Sapphire Hotel ay isa sa pinakamalaking yas ng aking kumpanya, ang L Empire Holdings. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng 10 taon, nananatili akong isang anino, isang invisible na asawa sa likod ng tagumpay ni Marco. Kahit ang aso sa labas, mas malinis pa ang kinakainan kaysa sa iyo, Lorena. Huwag mong dungisan ang mesa ng mga tunay na panauhin. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa aking pandinig. Hindi pa ako nakakalingon nang marinig ko ang isang malakas na pagtama ng porselana sa sahig. Ang tunog ng porselana na tumama sa malamig na marmol ay bumasag sa katahimikan ng buong silid na sinundan ng mahihinang tawanan ng mga socialite na kanina lang ay tinitingnan ako ng may pandidiri. Sa paanan ko, nakahiga ang isang pinggan na may malalim na lamat at sutseo sa gilid. May lamang mga tira-tirang pagkain, buto ng manok, malalamig na kanin, at mansa ng sarsa. Itinapon ito ng aking biyuda sa harapan ko na parang nagpapakain ng ligaw na hayop. Maging mapagkumbaba ka, Lorena, dagdag pa ni Doña Remedios habang pinapaypayan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. 10 taon ka nang palamunin ng anak ko. Mahiya ka naman sa mga bisita. Pulutin mo yan at ubusin ninyo ng mga anak mo sa sulok ng kusina. Yan ang nararapat sa mga taong walang ambag sa pamilyang ito, kundi ang maging pabigat. Tumingin ako kay Marco, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Inaasahan ko ang kahit kaanting kislap ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay pagkayamot. Inayos niya ang kanyang tuxedo, isang tuxedo na binayaran ko gamit ang aking lihim na account, at lumapit sa akin nang may mabigat na hakbang. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama Lorena. Malamig na utos ni Marco. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal, tanging diskusto. Huwag mo na kami ipahiya dito. You look pathetic in that dress. Kumain na kayo sa likod at siguraduhin mong hindi ka makikita ng mga business partners ko. Hindi ko kailangan ng isang asawang mukhang katulong habang sinusubukan kong isalba ang karir ko. Isang madiing sampal ang dumapo sa aking pagkatao. Hindi ng kamay, kundi ng kanilang mga salita. Naramdaman ko ang maliliit na kamay ni Maya at Lito na humawak sa laylayan ng aking kupas na palda. Nakita ko ang takot at kahihiyan sa kanilang mga mata habang nakatingin sa tira-tirang pagkain sa sahig. Doon, sa gitna ng kinang ng mga chandelier na ako ang nagmamay-ari, isang bahagi ng puso ko ang tulo, yung naging yelo. Ang lahat ng pasensya, ang lahat ng pagtitiis para sa tinatawag nilang dangal ng asawa ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakapapawing pagod na liwanag ng katotohanan. 10 taon ko siyang binuo mula sa putik at sa gabing ito, ginamit niya ang putik na yon para tapakan ang aking muka. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, marahan kong binitawan ang tray na hawak ko. Hindi ito bumagsak ng malakas. Inilapag ko ito nang may perpektong kontrol sa ibabaw ng pinakamalapit na mesa. Tiningnan ko si Marco ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay inaakala kong mundo ko. Ngunit ngayon ay nakikita ko na lamang bilang isang hungkag na espasyo. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ay hindi ngiti ng isang biktima, kundi ngiti ng isang maninila na nakahanap na ng kanyang pagkakataon. You're right, Marco, bulong ko. Ang boses ko ay kalmado, tila isang mahinahong simoy ng hangin, bago ang isang malakas na bagyo. This dress is indeed out of place, and so are you. Anong sinabi mo? Singhali Doña Remedios, akmang susugod, ngunit tumigil siya nang makita ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa nakatagong bulsa ng aking palda. Sa isang mabilis na pindot, binuksan ko ang isang encrypted messaging app. Nag-type ako ng 3 salita sa aking Chief of Security at sa aking personal lawyer na si Rafael. Protocol 0. Now. Bago pa makapagsalita muli si Marco,
Isang matangkad na lalaking nakasuit ang mabilis na naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Siya si Mr. Valdez, ang general manager ng Sapphire Hotel. Sa harap ng lahat ng nagulat na panauhin, hindi siya lumapit kay Marco o kay Doña Remedios. Huminto siya ng eksaktong 2 metro sa harap ko at yumukod ng napakababa, isang paggalang na ibinibigay lamang sa pinakamataas na pinuno. "The board is waiting for your signal, Madam CEO." Malakas na pahayag ni Mr. Valdez na umalinghaw sa buong silid. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng paghinga ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila lahat ng dugo ay dumaloy palabas ng kanyang katawan. CEO? Anong kalokohan ito, Valdez? Asawa ko lang siya. Tumingin ako kay Marco. Ang aking mga mata ay kasing talim ng mga brilyanteng itinatago ko sa aking vault. Ang Sapphire Hotel na kinatatayuan mo, Marco? Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Ang bahay na tinitirhan ng nanay mo? Lahat yan ay nakapangalan sa akin. 10 taon akong nagbulag-bulagan dahil akala ko ay may halaga ang pag-ibig mo. Pero mali ako. Yumuko ako at kinuha ang pinggang may lamat sa sahig. Itinapat ko ito sa mukha ni Doña Remedios na ngayon ay nanginginig na ang mga kamay. Itago ninyo ang pinggang ito, Doña Remedios, dahil simula bukas, ito na lang ang tanging bagay na matitira sa inyo. Tumalikod ako ng walang pag-aalinlangan. Hawak ang kamay ng aking mga anak, naglakad ako palabas ng ballroom habang ang mga security detail ay bumubuo ng isang pader sa pagitan ko at ng mga taong sumira sa aking tiwala. Naririnig ko ang pagsigaw ni Marco sa likod, ang pagtawag niya sa aking pangalan na puno ng takot at pagkalito. Ngunit bawat hakbang ko palayo ay isang hakbang patungo sa aking paglaya. Paglabas ko ng pintuan ng hotel, isang itim na Rolls Royce ang naghihintay. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. "Everything is frozen, Lorena," balita niya nang may paghanga sa boses. "Within the next hour, he will lose his credit cards, his car, and his access to any corporate funds. What's the next move?" Pumasok ako sa loob ng sasakyan at naramdaman ang malambot na leather sa aking balat. Isang pamilyar na karangyaan na matagal kong isinantabi para sa isang kasinungalingan. Tumingin ako sa bintana, sa nagliliwanag na Sapphire Hotel na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Gusto kong maramdaman nila kung gaano kalamig ang matulog sa kalsada na walang kahit isang basag na pinggan na mahahawakan. Wika ko nang may malamig na determinasyon. "Rafael, simulan mo na ang eviction process sa mansion, na yung gabi rin." Hindi ako natulog ng gabing yon. Habang ang buong lungsod ay nananatiling tahimik sa ilalim ng madilim na langit, ako ay nakaupo sa aking executive desk sa penthouse ng El Empire Tower. Sa harap ko ay ang 3 malalaking monitor na nagpapakita ng bawat galaw ng mga account na konektado sa pangalan ni Marco. Sa loob ng 10 taon, binuo ko ang isang ilusyon. Pinaniniwala ko si Marco na ang bawat kontratang nakukuha niya ay dahil sa kanyang talino, na ang bawat bariya sa kanyang pitaka ay bunga ng kanyang pawis. Ngunit sa isang pindot ko lamang sa keyboard, ang ilusyon na yon ay nagsimulang maglaho na parang usok. "Madam, the luxury car dealership just called. The monthly lease for Mr. Marco's sports car has been terminated due to non-payment of the corporate guarantee." Ulat ni Rafael habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa aking mesa. Tumingin ako sa orasan. Eksaktong 7:00 ng umaga. Ito ang oras na karaniwang nagigising si Marco at sumisigaw dahil hindi pa plansado ang kanyang polo o kaya ay hindi sapat ang alat ng kanyang sinangag. Ngunit ngayon, ang tanging gigising sa kanya ay ang lamig ng katotohanan. Hayaan mo siyang magising sa isang mundong walang Lorena na magsisilbi sa kanya? Wika ko bago uminom ng kape. Ang pait nito ay sapat na upang gisingin ang aking diwa. "Rafael, siguruhing ang lahat ng credit cards niya ay magdi-decline sa harap ng kanyang mga kaibigan. I want him to feel the weight of hiya that he so easily threw at me last night." Samantala, sa aming mansyon, na sa loob ng ilang oras ay hindi na niya matatawag na tahanan, nasisiguro kong nagkakagulo na sila. Isinasalarawan ko sa aking isipan ang kanyang mukha
habang sinusubukang tawagan ng aking lumang numero na ngayon ay permanente nang naka-deactivate. 10:00 ng umaga nang matanggap ko ang unang ulat ng kanyang pagbagsak. Si Marco ay nasa isang mahalagang meeting sa isang malaking developer para sa isang bagong project. Ayon sa aking asset sa loob, nagyayabang siya tungkol sa kanyang bagong disenyo nang dumating ang bill para sa kanilang business lunch sa isang 5-star restaurant. Nang iswipe ang kanyang gold card, hindi ang tunog ng pag-apruba ang narinig, kundi ang mahinang boses ng waiter na nagsasabing, "I'm sorry sir, but this card is blocked by the bank." Maari kong maisip ang pamumula ng kanyang mukha. Ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang no habang pilit na tumatawa at sinasabing baka system error lang. Sinubukan niya ang pangalawang card. Ang pangatlo, lahat ay bigo. Ang mga business partners na dati ay yumuyukod sa kanya ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin. Ang reputasyon na binuo ko para sa kanya ay gumuho sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, bit-bit ang kanyang nasirang danggal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kumpanya. Ang architect firm kung saan siya ay senior partner. Marco, we need to talk. Ang boses ng managing director ay seryoso. The main investor of our current project just pulled out. At hindi lang yon, may audit na nagaganap na yon. It seems like the funds you've been using for representation were actually corporate subsidies from a company called L Empire. They just cut the ties. You're being placed under administrative leave effective immediately. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang lalaking kagabi lang ay kung umasta ay parang hari ng mundo. Ngayon ay isang taong walang trabaho at may utang sa bawat sulok ng lungsod. 2:00 ng hapon nang sa wakas ay nagpasya siyang umuwi. Sigurado akong balak niyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit sa akin. Nasasabihan niya akong ayusin ang lahat ng ito dahil asawa niya ako. Ngunit, nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng gate ng mansyon, hindi ang pamilyar na katulong ang sumalubong sa kanya. 4 na malalaking lalaki na nakauniporme ng isang elite security agency ang nakatayo sa harap ng saradong gate. Ang bawat isa ay may hawak na eviction notice. "Anong ginagawa ninyo? Buksan ninyo ang gate! Bahay ko ito!" Maririnig ang pagsigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumapaltos na sa galit at takot. "Paamanhin, sir," sagot ng head security sa isang boses na walang emosyon. "Ang property na ito ay pag-aari ng L Empire Holdings. Nakatanggap kami ng utos na i-lockdown ang buong lugar. Ang inyong mga gamit ay kasalukuyan ng ini-inventory at ipapadala sa isang storage facility. Hindi na kayo autorisadong pumasok." "Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Lorena?" Sa sandaling yon, ang itim na sasakyan ko ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kinalalagyan. Ibinyahe ko ang bintana ng bahagya, sapat lamang upang makita niya ang aking mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng bakal. "Wala ka ng asawa, Marco," wika ko. "Ang tanging meron ka ngayon ay ang mga utang na iniwan mo sa akin sa loob ng 10 taon. At asahan mong kukunin ko ang bawat sentimo niyon." Lumabas mula sa mansyon si Doña Remedios, bit-bit ang kanyang mamahaling bag, habang pilit na itinataboy ng mga security guard. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng luha ng galit. "Lorena, hayop ka! Paano mo ito nagagawa sa amin? Kami ang pamilya mo!" Sigaw ng matanda habang pilit na inaabot ang bintana ng aking sasakyan. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagpapakain ng tira-tirang pagkain sa basag na pinggan, Doña Remedios. Ang pamilya ay hindi nananakit at nambubulyaw. Kagabi, pinatay ninyo ang pamilyang sinasabi ninyo. Itinaas ko muli ang bintana at tumingin kay Rafael. "Go to the police station. I-file ang report tungkol sa nawawalang mga alahas mula sa aking vault na huling nakita sa kwarto ni Doña Remedios. I want everything back." Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ko sa side mirror ang imahe ni Marco na nakaluhod sa kalsada. Hawak ang kanyang ulo,
habang ang kanyang ina ay patuloy na nakikipag-away sa mga gordiya. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng sakit na tiniis ko sa lugar na yon. Nuet alam ko, ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay hindi sa pera, kundi sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng nabura. Ang loob ng aking opisina sa ika-40 palapag ng L Empire Tower ay isang katedral ng salamin at asero. Mula rito, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila maliliit na langgam na nag-uunahan at ang malawak na abot-tanaw ng Manila ay nagpapaalala sa akin na ang kapangyarihan ay laging nasa pananaw ng tumitingin. 10 taon akong tumingin mula sa ibaba, sa madilim at mainit na kusina ng pamilya ni Marco. Ngayon, ang hangin dito ay malamig, presko at amoy tagumpay. Madam, nasa lobby po sila. Ulat ng aking sekretarya sa intercom. Mr. Marco and his mother are making a scene. Pinipilit nilang pumasok dahil asawa niyo raw siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang inaayos ko ang aking Cartier na rilo. Let them in, Sarah, pero siguraduhin mong dadaan sila sa security protocol. I want them to feel every inch of this building's authority. Makalipas ang ilang minuto, ang pintuan ng aking opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Marco, gusot ang polo at tila hindi nakatulog, kasunod si Doña Remedios na namumula ang mukha sa galit at pagod. Huminto sila sa gitna ng silid, tila naliligaw sa lawak at karangyaan ng aking kaharian. Lorena, ano itong kalokohang ito? Sigaw ni Marco, pilit na ibinabalik ang kanyang dating autoridad. Bakit mo kami pinalayas? At anong CEO? Niloloko mo ba ako sa loob ng 10 taon? Hindi ako tumayo. Ipinatong ko ang aking mga siko sa mahogany desk at pinanood sila ng may matitikas na mata. Hindi kita niloko, Marco. Hinayaan lang kitang maniwala sa sarili mong kasinungalingan. Pinili mong makita ako bilang isang mahina at walang silbing asawa dahil doon mangararamdaman na malakas ka. I just played the role you gave me. Walang utang na loob! Singhali Doña Remedios habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib ang pamilyar niyang pag-arte na tila aatakihin sa puso. Lorena, pinatira ka namin sa bahay namin, pinakain ka namin. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng anak ko para buhayin ka, ganito ang igaganti mo sa biyenan mo? Mamamatay ako sa ginagawa mo. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa sahig ay tila isang babala. Bahay ninyo? Doña Remedios, ang mansyong tinitirhan ninyo ay binili ng kumpanya ko noong 2 taon ng kasal namin. Ang pagkaing ipinagmamalaki ninyo? Galing sa allowance na palihim kong idinadeposito sa account ni Marco buwan-buwan dahil ang totoo, ang kumpanya niya ay matagal ng lugi. Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa mesa at inihagis ito sa harap ni Marco. Basahin mo yan. 10 taon ng financial support na akala mo ay galing sa mga kliyente mo. Lahat yan ay galing sa akin. I was your secret investor, your silent partner, and your biggest fool. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang folder. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang malalim na kahihiyan. Lorena, hindi ko alam, bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong makita kung sino ka talaga kapag wala kang pera. Malamig kong sagot. At nakita ko na. Ang isang tunay na lalaki ay hindi tinataboy ang kanyang asawa sa sulok para lang pakainin ng tira-tira sa harap ng ibang tao. Kinuha ko ang isang maliit na paper bag mula sa ilalim ng mesa at inilabas ang isang bagay. Ito ang basag na pinggan mula sa ballroom kagabi. Nilagyan ko ito ng lamat at dumi para magmukhang basura. Ibinaba ko ito sa harap ni Doña Remedios. Dahil mahilig kayong magpakain sa basag na pinggan, heto. Wika ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Kunin ninyo yan. Yan na lang ang tanging utang na loob na ibabalik ko sa inyo. Mula ngayon, wala na kayong makukuhang kahit 1 sentimo sa akin. I'm stripping you of everything. The house, the cars, the name. You can't do this, Lorena! Sigaw ni Marco. Ang desperasyon ay nagsisimula ng bumalatay sa kanyang boses.
Asawa mo ako. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng ito. Lalong lumawak ang aking ngiti. Basahin mo ang pre-nuptial agreement na pinirmahan mo 10 taon na ang nakalilipas, Marco. Ang dokumentong sinabi mong hindi mo na kailangang basahin dahil nagtitiwala ka sa akin. Lahat ng ari-arian ko bago at habang kasal tayo ay mananatiling akin. You signed your own poverty, my dear husband. Napaupo si Marco sa sahig. Tila nawala ng lakas sa mga binti. Si Doña Remedios naman ay tuluyan ng humagulgol. Hindi dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa takot sa bukas na walang karangyaan. Lumingon ako kay Rafael na nakatayo sa may pintuan. Rafael, escort them out and call the media. Gusto kong malaman ng buong business community na ang L Empire ay wala ng koneksyon sa kahit anong proyekto ni Marco. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa akin ng may kakaibang lalim. Isang paghanga na tila may pinanggagalingang mas matandang alaala. Paalis na sana ang dalawa nang biglang tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Isang madilim at tuso na ekspresyon ang pumalit sa kanyang pagmamakaawa. Akala mo ba panalo ka na, Lorena? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Nakalimutan mo yata ang isang bagay. Ang mga bata, sila Lito at Maya, hinding-hindi mo sila makukuha sa akin. I'll make sure the court sees you as an unfit mother. Isang babaeng mas pinahalagahan ang negosyo at paghihigante kaysa sa pamilya. I'll take them away from you, and you'll spend the rest of your life alone in this glass tower. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking mga anak, ang tanging kahinaan sa aking balute. Tiningnan ko si Marco at sa unang pagkakataon sa gabing yun nakita ko ang demonyong handang pumatay ng kaligayahan ng sarili niyang dugo para lamang makaganti. Subukan mo, Marco. Hamon ko, bagamat ang loob ko ay nagsisimula ng mangginig. Subukan mo at sisiguraduhin ko ang kulungan ang magiging huling tahanan mo. See you in court, CEO. Huling hirit ni Marco bago siya kinaladkad ng mga security palabas. Naiiwan ako mag-isa sa malawak na opisina. Ang katahimikan ay tila bumibigat. Napahawak ako sa gilid ng aking mesa, ang aking mga daliri ay mariing nakabaon sa kahoy. Madam, are you okay? Tanong ni Rafael habang lumalapit. The children, Rafael! Bulong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig. He will use the children! Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Sagot ni Rafael nang may determinasyon. May nakahanda na akong plano, pero kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa siya makagawa ng maling hakbang. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay nagbabago. Ang kulay, nagiging kulay dugo. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, at ang stakes ay hindi na lang pera. Ito na ang buhay ng aking mga anak. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababalan ng pang-anib habang mabilis na binabaybay ng aking sasakyan ang daan patungo sa paaralan ni Lito at Maya. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko kung paano mag-isip ang isang taong desperado. Si Marco, sa likod ng kanya mapagmalaking muka, ay isang duwag na gagamit ng kahit anong panangga upang hindi tuluyang lumubog. At ang aking mga anak, ang pinakamahalagang panangga na meron siya. Rafael, nasaan na ang mga security team? Tanong ko habang mahigpit na nakahawak sa aking tablet. Sinusuri ang live feed ng mga CCTV sa labas ng school. Nasa main gate na sila, madam, pero may problema. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Marco is already there, at hindi siya nag-iisa. May kasama siyang mga camera crew mula sa isang tabloid news program. He's making a scene. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking ulo. He's playing the pitiful father card. Gagamitin niya ang media para palabasin na ako ang masamang ina na nanggigipit sa isang pobreng ama. Pagdating ko sa harap ng school, ang inay ng paligid ay sumalubong sa akin. Hindi ang tunog ng mga batang naglalaro, kundi ang kaguluhan ng mga taong nag-uusisa. Nakita ko si Marco sa gitna ng bilog. Hawak ang balikat ni Lito at Maya na parehong mukhang takot at nalilito. Si Doña Remedios ay nasa tabi niya, humahagulgol ng malakas,
sapat na upang marinig ng buong barangay. "Maawa naman kayo sa amin!" sigaw ni Doña Remedios habang nakaharap sa isang cellphone na kumukuha ng video. "Pinalayas kami ng sarili naming manugang. Wala kaming matuluyan. Ngayon, pati ang mga apo ko, gusto niyang ilayo sa amin. Napakawalang puso mong babae ka, Lorena." Lumabas ako ng sasakyan nang may mataas na no. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga traidor. Ang mga reporter ay agad na lumapit sa akin. Ang kanilang mga mikropono ay tila mga sandatang nakatutok sa aking muka. "Madam Lorena, totoo bang ginagamit niyo ang yaman niyo para iharas ang asawa niyo?" Tanong ng isa. "Nilalayo niyo ba talaga ang mga bata sa ama nila dahil lang sa pera?" Dagdag ng isa pa. Huminto ako sa tapat ni Marco. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang kanyang mga matang puno ng peking luha at ang kanyang mapait na ngiti. "Stop this drama, Marco. You're scaring the children." "Scaring them? O baka natatakot ka lang na malaman ng mundo ang tunay mong kulay?" Hamon ni Marco. Ang kanyang boses ay sadyang pinalakas para marinig ng lahat. "Mga anak, tingnan ninyo ang mami nyo. Gusto niya tayong paghiwalayin dahil mas mahal niya ang pera niya kaysa sa atin. Di ba, Ma?" Lalong humigpit ang hawak ni Maya sa aking palda nang makalapit ako. "Mommy, I want to go home." Bulong ng aking anak na babae, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ako ng malalim. Ang galit na nararamdaman ko ay naging isang malamig at matalas na talim sa aking isipan. Humarap ako sa mga kamera, hindi upang magpaliwanag, kundi upang maglatag ng katotohanan. "Gusto niyo ng istorya?" Wika ko sa mga reporter. Ang aking boses ay kalmado, nulit may kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. Heto ang istorya. Ang lalaking nakikita ninyo na nagmamakaawa ay ang parehong lalaki na kagabi lang ay hinayaang saktan at sarsalan ng kanyang ina, ang kanyang asawa at mga anak sa harap ng maraming tao. Ang pamilya na sinasabi niya ay ang pamilyang pinakain niya ng tira-tirang pagkain sa isang basag na pinggan. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-play ng isang video. Ito ay ang CCTV footage mula sa ballroom kagabi. Malinaw na nakita ang paghagis ni Doña Remedios ng pinggan sa paanan ko at ang panonood lang ni Marco habang kinukutya kami. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay biglang nagbago. Ang simpatya na kanina ay para kay Marco ay naging pandidiri. "This is not about money, Marco." Patuloy ko habang unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. "This is about protection. I am protecting my children from a toxic environment that teaches them that it's okay to degrade women and treat family like garbage." "Nagsisinungaling siya!" sigaw ni Doña Remedios, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Lumapit ang aking mga security guard at maingat na kinuha sina Lito at Maya mula sa tabi ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapalag si Marco dahil ang mga mata ng publiko ay nakatuon na sa kanyang kasalanan. Ngunit bago ko pa maipasok ang mga bata sa sasakyan, isang lalaking nakabarong ang lumabas mula sa isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Siya si Attorney Salvador, ang pinakamagaling at pinakamaruming divorce at custody lawyer sa bansa. Isang matandang kalaban ng aking kumpanya. "Wait, Madam Lorena," wika ni Attorney Salvador nang may mapanuyang ngiti. "May hawak kaming temporary restraining order mula sa korte. Ayon sa dokumentong ito, base sa mga psychiatric evaluation na isinagawa namin sa mga bata nitong nakaraang buwan nang hindi mo nalalaman, ikaw ang idinedeklarang emotionally unstable at manipulative. Inaatasan ng korte na pansamantalang manatili ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang ama habang dinidinig ang kaso." Tila tumigil ang mundo ko. Psychiatric evaluation? Kailan? Paano? Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanirang tagumpay. "Akala mo ba ikaw lang ang may plano, Lorena? Habang nagtatrabaho ka at nagpapayaman, ako ang kasama ng mga bata. Ako ang nagdala sa kanila sa doktor na kaibigan ko. At lahat sila sinabi ang gusto naming marinig." Hindi totoo yan!" Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng pait.
I'm sorry, madam, sabi ni Attorney Salvador habang kinukuha ang mga bata mula sa aking mga guard. The law is the law. Children, go to your dad. Mommy! Mommy! Ang iyak ni Nalito at Maya habang pilit silang hinihila palayo sa akin patungo sa sasakyan ni Marco. Nakatayo lang ako doon, hindi makagalaw, habang pinapanood ang aking mundo na unti-unting gumuho. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng aking dibdib. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang huling sulyap ni Marco. Isang sulyap na nagsasabing nakuha na niya ang tanging bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa aking buhay. Rafael! Bulong ko sa aking Bluetooth headset. Ang aking boses ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Find out who that doctor is. And tell the team, handaan ang pinakamadugong giyera na makikita ng korteng ito. I will not just destroy him. I will erase him. Hindi ko hinayaang tumulo ang aking luha ng gabing yon. Sa halip na humagulgol sa dilim, nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng aking opisina. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng porselana, matigas, puti, at walang emosyon. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa makapal na salamin ng bintana ay tila nagpapaalala sa akin na ang bawat segundong lumilipas ay isang sandali, na ang aking mga anak ay nasa kamay ng isang halimaw. I don't want a drop of pity, Rafael. Wika ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Hindi luha ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ng mga pangalan, mga petsa, at ang presyo ng bawat taong binayaran ni Marco. Lumapit si Rafael, bit-bit ang isang makapal na file. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bakas ang galit sa paraan ng paghigpit ng kanyang hawak sa mga dokumento. Nahanap na namin si Dr. Arnaldo, ang psychiatrist na pumirma sa evaluation. He's a regular at the underground casinos in Pasay. Malububog sa utang, Lorena. Isang tawag lang ni Attorney Salvador at isang sako ng pera. Pumirma na siya sa kahit anong kasinungalingan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawa na walang bahid ng saya. Isang sugarol na doktor para sa isang desperadong ama. Napakagandang kombinasyon. Rafael, buy his debts. Bilhin mo ang lahat ng utang ni Dr. Arnaldo mula sa mga loan sharks. I want to own his life before sunrise. And the children, madam? Tanong ni Rafael. They are staying at a cheap 2-bedroom apartment sa Quezon City, kasama si Doña Remedios. According to our scouts, hindi tumitigil sa pag-iyak si Nalito at Maya. Doña Remedios is shouting at them dahil hindi raw sila sanay sa init. Kumirot ang puso ko. Isang matalas na sakit na tila hinihiwa ang aking kaluluwa. Ngunit agad ko itong pinigilan. Hindi ngayon ang oras para maging malambot. Ang bawat hikbi ng aking mga anak ay magiging panggatong sa apoy na tutupo kina Marco. Hayaan mong umiyak si Doña Remedios, bulong ko. She's used to luxury that she never earned. Na yung wala na ang aircon at mga katulong, titingnan natin kung gaano kahaba ang pasensya ng mabait na lola na yan. Kinuha ko ang aking jacket at lumakad palabas. Tara, pupuntahan natin sila. Pero may TRO, Lorena, babala ni Rafael. Baka gamitin nila yan para ipakulong ka. Hindi ako lalapit sa kanila, sagot ko habang papasok sa elevator. Gusto ko lang na makita ni Marco kung sino ang binabangga niya. I want him to smell the scent of his upcoming funeral. Pagdating namin sa tapat ng lumang apartment complex, ang amoy ng kanal at usok ay sumalubong sa amin. Napaka-ironic. Ang lalaking ng arap ng mansyon ay nakatira na ngayon sa isang lugar na dati ay hindi niya man lang gustong daanan. Sa itaas, sa ikatlong palapag, naririnig ko ang boses ni Doña Remedios na nakikipag-away sa isang kapitbahay tungkol sa ingay. Nakita ko si Marco na lumabas sa balkonahe, humihitat ng sigare. Yo, mukhang pagod at talunan sa kabila ng kanyang tagumpay. Nang makita niya ang aking itim na Rolls Royce na nakaparada sa tapat, nanigas siya. Ang kanyang pagyayabang kanina sa school ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na takot. Binaba ko ang bintana ng sasakyan. Hindi ko kailangang sumigaw.
Ang katahimikan ko ay mas malakas kaysa sa kahit anong mura. How's the view from the bottom, Marco? Makuha-kuha kong tanong nang magtama ang aming mga mata. Ang aking boses ay kalmado. Tila nakikipag-usap lang tungkol sa panahon. Umalis ka dito, Lorena! May TRO ako! Sigaw niya, bagamat nanginginig ang kanyang boses. I know. At alam ko rin kung magkano ang binayad mo kay Dr. Arnaldo. Sagot ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Heto ang kailangan mong malaman, Marco. Every hour that my children spent in that hellhole is another year I will add to your prison sentence. Enjoy your temporary custody. Dahil bukas ang tanging bagay na hahawakan mo ay ang mga rehas ng kulungan. Nananakot ka ba? Singhal niya. No, I'm making a promise. Wika ko bago muling itaas ang bintana. Rafael, drive. Habang papalayo kami, binuksan ni Rafael ang isang audio file sa kanyang tablet. Madam, nakakuha kami ng wiretap sa unit nila. Listen to this. Mula sa speaker, narinig ko ang boses ni Attorney Salvador at Marco. Siguraduhin mo lang na hindi magsasalita ang doktor, Salvador. Ani Marco sa recording. Kapag nalaman ni Lorena na peke ang lahat, patay tayo. Don't worry, Marco. Sagot ng abogado. May mas malaki pa tayong alas. Ibinenta ko na ang impormasyon tungkol sa L Empire sa mga karibal niya. By tomorrow, her stock prices will plummet. Magiging abala siya sa pagsalba ng kumpanya niya at makakalimutan niya ang tungkol sa mga bata. At sa oras na yon, itatakas na natin sila sa abroad. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Itatakas? Balak nilang ilayo ang mga anak ko sa bansa? They're planning to take the children to Singapore tomorrow night, Madam, kumpirma ni Rafael. They have fake passports ready. Isang matinding galit ang sumabog sa loob ko, ngunit nanatiling tuyo ang aking mga mata. Ang aking isipan ay nagsimulang gumana ng mabilis na parang isang makina. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay nakaplano na rin sa aking isipan. Singapore? Bulong ko. Ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa upuan ng sasakyan. Let them try. Rafael, call the port authorities and the airport, but don't block them yet. Gusto kong mahuli sila sa akto. At ihanda mo ang press. I want the whole Philippines to see a loving father trying to kidnap his own children while under a legal investigation. Tumingin ako sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na mabilis na lumalampas. Marco thinks he's playing a game of chess, but he forgets one thing. I own the board, the pieces, and the very ground he's standing on. Wait, madam, biglang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging seryoso habang tinitingnan ang kanyang phone. May isa pa tayong problema. Doña Remedios just posted a live video. She's claiming that you tried to run them over with your car just now. The video is going viral. People are starting to call for your arrest. Napalingon ako sa bintana at nakita ang isang mobile ng pulis na may nagliliwanag na asul at pulang ilaw na mabilis na humahabol sa amin. Ang tunog ng kanilang makina ay papalapit ng papalapit, isang bitag. Ginamit nila ang pagpunta ko doon para gawan ako ng panibagong kaso. Stop the car, Rafael! Utos ko nang may nakapanging ilabot na kalmado. Pero, madam, stop the car! It's time for the world to see the real drama. Ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa loob ng aking sasakyan. Tila mga mapanuyang anino na nagpapaalala sa akin na ang batas, kung minsan, ay nagiging bulag sa kamay ng mga mapanlinlang. Marahan ang paghinto ni Rafael sa gilid ng kalsada. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Hindi dahil sa takot sa awtoridad, kundi dahil sa galit para sa akin. Madam, huwag kayong bababa. Hayaan niyo akong kumausap sa kanila, bulong ni Rafael. Hindi, Rafael, sagot ko habang inaayos ang aking buhok at tinitingnan ang aking refleksyon sa maliit na salamin. Gusto nila ng palabas, hindi ba? Pagbibibigyan ko sila. Ngunit sisiguraduhin kong hindi nila magugustuhan ang wakas ng script na ito. Bumukas ang pinto ng sasakyan ko at ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. 3 pulis ang lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga holster. Tila ba isa akong kriminal na nakatakas sa kulungan? Isang opisyal ang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang kanyang radyo na naglalabas ng tunog ng static. Madam Lorena,
May report kami ing harassment at attempted physical injury laban sa inyo. Wika ng opisyal. Napanood namin ang live video ni Doña Remedios. Kailangan nyo kaming samahan sa istasyon para sa investigasyon. Tumingin ako sa paligid. May ilang mga tao na huminto para manood. Ang kanilang mga cellphone ay nakatutok sa akin. Alam ko na bukas, ang mga headline ay sasabihing ang bilyonaryong si Lorena inaresto. Ngunit hindi nila alam na ang bawat galaw ko ay may katapat na resibo. Officer, bago niyo ako dalhin kung saan, baka gusto niyo munang tingnan ang dashcam ng aking sasakyan. Wika ko sa isang boses na kasing kalmado ng lawas sa madaling araw. Ipinapakita doon na hindi lumampas ang bilis ng sasakyan ko sa 10 kilometro bawat oras. At ang distansya ko sa pamilya ni Marco, higit sa 5 metro. Ang pag-atake na sinasabi ni Doña Remedios ay isang mahusay na pag-arte lamang para sa kanyang mga taga-subaybay. Ibinigay ni Rafael ang isang tablet sa opisyal. Habang pinapanood ng pulis ang tunay na nangyari, ang sadyang pagtalon ni Doña Remedios sa harap ng sasakyan na malayo pa naman, at ang pagtawa ni Marco sa likod, ay dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng opisyal. At isa pa, officer, Dagdag ko, habang inilalabas ang isang folder mula sa aking bag. Narito ang warrant of arrest para kay Marco at Doña Remedios para sa kasong perjury at child psychological abuse. Kaninang hapon ko pa ito hinihintay. Mukhang pinadali niyo ang trabaho ko dahil alam niyo na kung nasaan sila. Napatigil ang pulis. Ang gulat sa kanyang muka ay sapat na kabayaran para sa abalang ibinigay nila sa akin. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang aking cellphone ay biglang nag-vibrate. Isang alerto mula sa airport security na binayaran ko para magmanman. Madam, the target is moving. They are not at the main terminal. They are headed to the private hangar 4. Departure in 30 minutes. Tumigil ang tibok ng puso ko sa isang saglit. Private hangar? Ibig sabihin, gagamit sila ng pribadong eroplano para itakas ang mga anak ko. Hindi nila balak dumaan sa regular na immigration. Rafael! Sa airport! Na yun din! Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng desperasyon na pilit kong itinatago. Madam, ang mga pulis, hayaan mo sila. Officer, kung gusto nyo ng tunay na huli, sumunod kaya sa akin. Ang mga taong hinahanap nyo ay balak itak, asam 2 bata palabas ng bansa ng illegal. Hindi na ako naghintay ng sagot. Sumakay ako sa sasakyan at sa isang mabilis na pagpihit ni Rafael, humarurot kami patungo sa airport. Ang bawat stoplight na nadadaanan namin ay tila isang kaaway. Naririnig ko ang tunog ng makina ng sasakyan na humihiyaw sa bilis, habang sa loob ng aking isipan ay naririnig ko ang iyak ni Nalito at Maya. Diyos ko, huwag mo silang hahayaang makaalis. Bulong ko. Ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa rosaryong nasa loob ng aking bag. Pagdating namin sa gate ng private hangar, hinarang kami ng mga gwardiya. Ngunit hindi huminto si Rafael. Binangga niya ang harang, ang tunog ng nagigiling na bakal ay umalingaw sa paligid. Ngunit wala akong pakialam. Ang mahalaga ay ang eroplanong nakahanda na sa runway. Nakita ko si Marco, hawak ang braso ni Lito, habang si Doña Remedios ay hinihila si Maya patungo sa hagdan ng maliit na jet. Ang mukha ni Marco ay puno ng tagumpay habang nakatingin sa papalapit naming sasakyan. Akala niya ay huli na ako. Bumaba ako ng sasakyan bago pa man ito tuluyang huminto. Marco, iwan mo ang mga bata! Huli ka na, Lorena! Sigaw ni Marco habang tumatawa ng malakas. Pag alis ng eroplanong ito, hindi mo na sila makikita kailanman. Magpakasaya ka sa pera mo. Ngunit bago pa sila makahakbang paakyat, ang buong hangar ay biglang nagliwanag. Mula sa lahat ng sulok, lumitaw ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang mga pulis na sumunod sa amin. Ang mga sirena na kanina ay nagbibigay ng takot sa akin ay ngayon ay tunog ng aking kaligtasan. Marco, bitawan mo ang mga bata! Utos ng isang opisyal ng NBI. Ang flight na ito ay kanselado. You are under arrest for kidnapping and violation of the Anti-Trafficking in Persons Act. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco.
Ang kanyang muka ay nagbago mula sa tagumpay patungo sa isang malalim na kawalan ng pag-asa. Binitawan niya si Lito, at si Doña Remedios naman ay napaupo sa semento tila isang lantang gulay. Tumakbo sina Lito at Maya patungo sa akin. "Mami! Mami!" Niyakap ko sila ng sobrang higpit. Ang aking mga luha na matagal kong pinigilan ay sa wakas ay bumuhos na. Ang init ng kanilang mga katawan ay nagpabalik ng buhay sa aking kaluluwa. Ngunit habang yakap ko sila, napansin ko ang isang bagay. Si Attorney Salvador, ang abogado ni Marco, ay wala doon. At ang jet na dapat ay magtatakas sa kanila, ang makina nito ay patuloy pa ring umaandar at nakita ko ang isang pamilyar na anino sa loob ng cockpit. Biglang bumukas ang pinto ng eroplano at isang usok ang lumabas mula rito. Sa gitna ng kaguluhan, isang putok ng baril ang narinig, hindi mula sa mga pulis, kundi mula sa loob ng eroplano. "Lorena! Duck!" sigaw ni Rafael habang itinutulak kami sa likod ng sasakyan. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Sino ang bumaril? At ano ang huling alas na inihanda ni Salvador para sa gabing ito? Habang nakasilip ako mula sa likod ng sasakyan, nakita ko ang isang tao na dahan-dahang bumababa mula sa eroplano, may hawak na isang itim na briefcase at isang baril na nakaturo sa amin. Hindi ito si Salvador. Ito ay isang taong hinding-hindi ko inaasahang makikita sa panig na ito. Ang usok na lumabas mula sa pinto ng jet ay dahan-dahang napawi. At sa gitna ng malamig na liwanag ng mga searchlight, lumitaw ang isang figurang hinding-hindi ko inaasang makikita sa ganitong pagkakataon. Hindi ito si Attorney Salvador. Ang babaeng bumaba sa hagdan ng eroplano, may hawak na baril at isang itim na briefcase ay walang iba kundi si Isabela, ang aking personal assistant sa loob ng 5 taon. Ang babaeng itinuring kong kapatid, ang pinagkatiwalaan ko ng aking mga schedule, ng aking mga sikreto, at maging ng mga mahahalagang dokumento ng La Empire. Isabella? Ang bulong ko ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Anong ibig sabihin nito? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang dating maamong muka ay napalitan ng isang ekspresyong puno ng ingit at put. Napakatalino mo talaga, Lorena. Pero sa pagkakataong ito, naging bulag ka. Akala mo ba ang asawa mong walang kwenta ang nakaisip ng lahat ng ito? Si Marco? He's too stupid to orchestrate a corporate takeover. I was the one who fed him the information. I was the one who managed the offshore accounts under your name. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Ang traidor ay hindi lang nga sa loob ng aking bahay. Nasa loob din siya ng aking opisina. Bakit, Isabella? I gave you everything. Binuhay ko ang pamilya mo, pinag-aral ko ang mga kapatid mo. Wika ko, pilit na pinapanatili ang aking boses na matatad, habang nakayakap pa rin sa aking mga anak sa likod ng sasakyan. You gave me crumbs, Lorena. Habang ikaw ay nakaupo sa iyong ivory tower, ako ang gumagawa ng lahat ng maruming trabaho. I lived in your shadow for 5 years. Ngayon, kukunin ko ang nararapat sa akin. Sigaw ni Isabella. Itinutok niya ang baril sa amin. The briefcase contains the digital keys to your entire empire. Within minutes, the transfer will be complete, and El Empire will be a hollow shell. Tumingin ako kay Marco na nakaluhod pa rin sa semento, nakapuso ang mga kamay. Ang kanyang muka ay puno ng gulat habang nakatingin kay Isabella. Isabella, ang sabi mo, para sa atin ito. Ang sabi mo, magsasama tayo sa Singapore. Foolish Marco, kutsang sagot ni Isabella. Ginamit lang kita para makuha ang mga pirma ni Lorena sa mga dokumentong kailangan ko. You're just a pawn. Isang hamak na lalaking walang kwenta na naging susi para mabuksan ang vault ng asawa mo. Ang sakit ng pagkakanulo ni Marco ay tila maliit na gasgas na lamang kumpara sa lalim ng sugat na ibinigay ni Isabella. Ngunit sa gitna ng panganib, ang aking isipan ay nanatiling malamig at lohikal. Hindi ako susuko. Hindi sa puntong ito. Isabella, look at me. Utos ko, ang aking boses ay umalingaw.
ngaw sa tahimik na hangar. Ang mga pulis sa paligid ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang kanilang mga sandata ay nakatutok, ngunit ang panganib sa aking mga anak ang nagpapatigil sa kanila. You think you won. You think those digital keys are active. Napakunot ang noni Isabella. What are you talking about? I watched you sign the authorization papers. Yes, you watched me sign them. Pero nakalimutan mo ba kung sino ang nagturo sa iyo ng lahat ng alam mo tungkol sa negosyo? Humakbang ako ng bahagya pasulong. Inilalayo ang aking sarili sa aking mga anak upang ako ang maging target. The encryption of L Empire requires a secondary biometric scan, one that is linked to a heart rate monitor in my watch. The moment my pulse exceeded a certain level during the attack at the ballroom, the system entered a fail-safe mode. All digital keys in that briefcase were automatically wiped. You're holding a box of useless electronics, Isabella. Ang mukha ni Isabella ay dahan-dahang namutla. Nagsisinungaling ka? You're just trying to buy time. Then try it, hamon ko. Try to log in. See if the servers will accept your access. In the world of business, Isabella, loyalty is a currency, but intelligence is the ultimate power. And I am always 10 steps ahead of you. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang mga kamay ni Isabella ay nanginig. Ang pagkakataong yon ang ginamit ni Rafael. Sa isang mabilis at tahimik na paggalaw, lumapit si Rafael mula sa dilim at sinunggaban ang braso ni Isabella. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng baril sa semento at ang hiyaw ng galit mula kay Isabella. Mabilis na sumugod ang mga pulis. Ang mga posas ay mabilis na ikinabit sa mga kamay ni Isabella, habang si Marco at Doña Remedios ay isinasakay na rin sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Lumapit sa akin si Rafael, kinuha ang itim na briefcase at ibinigay ito sa akin. It's over, Lorena. They're all accounted for. Tumingin ako kay Isabella na ngayon ay kinakaladkad na palayo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng put, habang si Marco ay patuloy na sumisigaw ng aking pangalan, nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Doña Remedios naman ay nakatulala na lamang. Ang kanyang mga pangarap ng karangyaan ay tuluyan ng naging abo. Niyakap ko muli sina Lito at Maya. Sa wakas, ang gabi ay tila bumagal. Ang ulan ay tumigil na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang lumitaw sa abot tanaw. Mommy, are we safe now? Tanong ni Maya habang nakasandal ang ulo sa aking balikat. Yes, baby, we're safe. Hinding-hindi na nila kayo masasaktan muli. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang no. Ngunit habang tinitingnan ko si Rafael na nag-aayos ng mga papeles kasama ang mga opisyal, napansin ko ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Isabella habang kinakaladkad siya. Isang malait na larawan. Pinulot ko ito at naramdaman ko ang muling paghinto ng aking paghinga. Ito ay isang luma at kupas na larawan ng aking pamilya. Ang aking mga magulang na namatay sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas. At sa likod ng larawan, may nakasulat na isang mensahe sa isang sulat kamay na hinding-hindi ko makakalimutan. The debt must be paid, Lorena. This is only the beginning. Tumingin ako kay Rafael, at sa unang pagkakataon, nakita kong isang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sino ang sumulat ito? At ano ang kinalaman ng nakaraan ng aking mga magulang sa pagtatraidor na naranasan ko ngayon? Hawak ko ang lumang larawan habang ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat. Ang sulat sa likod nito ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kabilalim-laliman ng nakaraan. The debt must be paid. Ang utang ay dapat bayaran. Ngunit anong utang? Ang aking mga magulang ay namatay na malinis ang danggal o yun ang aking pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon. Madam, kailangan na nating umalis. Maraming reporter ang naghihintay sa labas ng presinto, paalala ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humihila sa arken, pabalik sa realidad mula sa madilim na kaisipang yon. Hindi, Rafael. Hindi tayo uwi pa mansion. Wika ko habang mabilis na itinatago ang larawan sa loob ng aking bag. Ang aking boses ay muling naging matigas at walang emosyon. Dalhin mo ako sa kulungan kung nasaan si Marco.
Gusto kong tapusin ang kabanatang ito bago sumikat ang araw. Pagdating namin sa holding cell, Ang amoy ng luma at maruming semento ay sumalubong sa akin. Isang malaking kaibahan sa bango ng mga mamahaling pabango na nakasanayan ni na Marco at Doña Remedios. Nakita ko si Marco na nakaupo sa isang mahabang bangko. Ang kanyang taksido ay gulo-gulo. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. At ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng yabang. Sa tabi niya, si Doña Remedios ay nakasandal sa pader, walang tigil ang mahinang paghikbi. Sa bawat hakbang ko sa loob ng pasilyo, ang tunog ng aking mga takong ay lumilika ng isang ritmo ng paparating na hatol. Pagkakita sa akin ni Marco, agad siyang tumayo at lumapit sa rehas. Lorena! Lorena, please! Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang tayo. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Para sa mga bata, Lorena, hindi mo pwedeng hayaang mabulok ang ama nila sa kulungan. Mapapatawad mo pa ako, di ba? Mahal mo ako. Tumigil ako sa harap niya. Hindi ko siya tiningnan ng may galit, kundi ng may matinding pandidiri. Isang emosyong mas masakit kaysa sapot. Mahal, ang aking tawa ay maikli at tuyo. Marco, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang minahal mo ay ang pera ko, ang posisyon ko at ang kaginhawaan na ibinigay ko sa'yo habang ako ay ginagawa ninyong alipin sa sarili kong bahay. Kinuha ko ang isang asul na folder mula kay Rafael at inihagis ito sa pagitan ng mga rehas. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na selda. Ano ito? Tanong ni Marco habang nanginginig ang mga kamay na pinupulot ang mga dokumento. Annulment papers at isang quitclaim deed. Malamig kong sagot. Pirmahan mo yan ngayon din. Kapalit nyon, sisiguraduhin kong hindi ka mapupunta sa maximum security prison. Pero kung tumanggi ka, dadagdagan ko ang mga kaso mo ng plunder at money laundering. I have all the receipts of your illegal transactions under Isabella's guidance. Pipili ka, Marco. Isang mabilis na pagpirma o habambuhay na pagkabulok. Lorena, huwag naman! Iyak ni Doña Remedios habang lumalapit sa rehas. Manugang kita! Utang na loob, maawa ka sa amin! Ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong may loob, Doña Remedios. Sagot ko habang tinitingnan ng matanda. Kagabi, nalaman ko na ang tanging loob na meron kayo ay puno ng ingit at kasakiman. Pirmahan ninyo ang mga dokumento na nagpapatunay na isinusuko ninyo ang bawat alahas at ari-arian na ninakaw ninyo sa akin. Isasama ko na rin ang pagbawi sa apelidong ginamit ninyo para mang-api ng iba. Wala silang nagawa. Nakita ko ang pagbagsak ng huling hibla ng kanilang dignidad habang isa-isang nilalagdaan ni Marco ang mga papel. Ang bawat stroke ng panulat ay tila isang pako sa kabaong ng aming pagsasama. Pagkatapos, kinuha ko ang mga papel at ibinigay kay Rafael. Tapos na tayo, Marco. Wika ko, habang unti-unti nang sumisikat ang araw sa labas. Ang basag na pinggan na ibinigay niya sa akin? Pinagdikit-dikit ko na yan. At ang mga matatalim na piraso nito ang gagamitin ko para hiwain ang bawat koneksyon natin. Lumabas ako ng presento nang hindi man lang lumingon. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam. Ngunit ang larawan sa loob ng aking bag ay patuloy na bumibigat. Pagpasok ko sa sasakyan, tumingin ako kay Rafael. Sino ang nagbigay nito kay Isabela, Rafael? Tanong ko. Hindi niya ito basta-basta nakuha. This photo was inside my father's private vault. Inimbestigahan na namin ang mga huling tawag ni Isabela bago ang insidente sa airport, Madam. Sagot ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. May isang numero na paulit-ulit niyang tinatawagan. Isang unregistered landline mula sa isang matandang mansyon sa Forbes Park. Kaninong mansyon? Sa pamilyang Villarreal, Madam. Ang mortal na kaagaw ng tatay mo sa negosyo 30 taon na ang nakalilipas. Ang pamilyang sinasabing nawala ng lahat dahil sa pag-angat ng L Empire. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Ang pagtatraidor niya na Marco at Isabela ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Isang laro ng paghihiganti na nagsimula bago pa man ako ipanganak. Kung ganon, hindi pa talaga tapos ang gabi, bulong ko. Rafael,
ihanda mo ang lahat ng records ng aking ama tungkol sa Villarreal. Kung gusto nila ng bayad sa utang, ibibigay ko sa kanila, pero sa sarili kong paraan. Biglang tumunog ang aking personal na cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko ito ng may pag-aalinlangan. Hello, Lorena. Isang malalim at baritonong boses ang bumungad sa kabilang linya. Isang boses na puno ng awtoridad at malamig na galit. Napanood ko ang iyong munting palabas sa airport. Napakahusay. Ngunit tandaan mo, ang pagbagsak ng isang asawa ay hindi sapat para mabayaran ang dugo ng aking ama. Magkita tayo sa lalong madaling panahon bago ko tuluyang bawiin ang kumpanyang kinatatayuan mo. Naputol ang tawag. Tumingin ako sa bintana, sa nagliliyab na araw na sumisikat sa silangan. Ang aking tagumpay laban kay Marco ay isa lamang panimula. Nayon, ang tunay na kaaway ay nagpapakita na ng muka. Nakatitig ako sa kawalan, habang ang aking sasakyan ay bumabaybay sa tahimik na kalsada ng Forbes Park. Ang sikat ng araw ay tila hindi sapat upang tunawin ang ginaw na iniwan ng tawag na iyon. Ang boses ng lalaking iyon ay pamilyar, tila isang luma at kalawing na himig na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang pamilyang Villarreal. Ang pangalang laging binubulong ni Papa ng may takot at pagsisisi bago siya pumanaw. Rafael, dalhin mo ang mga bata sa safe house sa Tagaytay. Utos ko. Ang aking boses ay hindi nang inig kahit katiting. I want double the security. Walang papasok o lalabas ng hindi ko alam. At ikaw, huwag kang hihiwalay sa kanila. Madam, paano kayo? Ang L Empire ay kasalukuyang inaatik sa stock market. Ang mga Villarreal, nagsimula na silang mag-pull out ng mga investments sa mga subsidiary natin. May pag-alalang saad ni Rafael. Hayaan mo silang umatake. Sagot ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa bintana. Ang isang matalinong manlalaro ay hinahayaang ubusin ng kalaban ang kanilang bala bago siya magpakita ng sarili niyang kanyon. Pupunta ako sa lumang archive ng pamilya, dun sa lumang mansyon sa Laguna. Pagdating ko sa aming lumang tahanan, ang alikabok at amoy ng lumang papel ay sumalubong sa akin. Ang lugar na ito ay puno ng mga alaala ng aking pagkabata bago pa naging isang imperyo ang L Empire. Dumiretso ako sa library ni Papa, sa likod ng isang painting ng aming pamilya na matagal ko nang hindi tinitingnan. Gamit ang isang maliit na susi na laging suot ni Papa sa kanyang kwintas, binuksan ko ang isang lihim na compartment. Sa loob, natagpuan ko ang isang makapal na itim na ledger at isang sulat na may selyo ng pamilyang Villarreal. Binuksan ko ang ledger at doon ay tumambad ang katotohanan na 10 taon kong hindi alam. Ang L Empire ay hindi lamang itinayo sa pawis ni Papa. Itinayo ito sa isang maselang kasunduan. Isang pagsasama ng puhunan na nauwi sa isang trahedya. Nakalagay sa mga dokumento na ang tatay ni Isabela ay ang dating accountant ni Papa at ang pamilyang Villarreal ang orihinal na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ngayon ng Sapphire Hotel. Ngunit may isang madilim na sikreto. Isang pagkakamali sa konstruksyon noon na naging sanhi ng pagkamatay ng anak ng mga Villarreal, ang kapatid ng lalaking tumawag sa akin. At ayang sa sulat, si Papa ang nagbayad para itago ang insidenteng yon. Kaya pala ganun na lamang ang galit ni Isabela. Bulong ko sa katahimikan ng silid. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dugo. Biglang bumukas ang pinto ng library. Inakala ko na si Rafael yon, ngunit ang pumasok ay isang lalaking matangkad na nakasuot ng itim na trench coat at may mga matang kasing talim ng kidlat. Hindi siya mukhang kriminal. Mukha siyang isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Siya si Gabriel Villarreal. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Lorena? Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol mula sa langit. Hindi ako natinag. Ipinatong ko ang ledger sa mesa at hinarap siya. Ang katotohanan ba ang sinasabi mo? O ang bersyon ng katotohanan na gusto mong paniwalaan? Ang katotohanan ay namatay ang kapatid ko dahil sa kapabayaan ng tatay mo. At ang katotohanan ay, ang yaman mo ngayon ay bunga ng mga kasinungalingan ng nakaraan. Hakbang ni Gabriel pasulong ang bawat yabag niya sa kahoy na sahig ay tila isang banta. Sinira mo si Marco at Isabela,
2 maliliit na langgam. Na yon, harapin mo ang totoong bagyo. I am not my father, Gabriel. Matigas kong sagot. Kung may utang man siya sa inyo, hindi ko hahayang ang kumpanyang binuo ko ang maging kabayaran. I built L Empire into what it is today with my own strategic moves, not just with inheritance. Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko sa'yo, pero tandaan mo ito. I am a mother protecting her children, at walang mas delikado kaysa sa isang inang wala ng takot mawala ang lahat. Isang madiing tawa ang kumawala kay Gabriel. Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Protecting them? O baka mas pinoprotektahan mo ang iyong pride? Heto ang unang regalo ko sa iyo. Inilapap niya ang isang tablet sa mesa. Isang live video feed ang lumitaw. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sasakyan ni Rafael na dapat ay patungo sa Tagaytay ay nakitang nakatigil sa gilid ng isang bangin. Ang mga pinto ay bukas at ang mga upuan sa likod kung nasaan dapat sina Lito at Maya ay walang laman. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Ang aking maskara ng pagiging ice queen ay tuluyan ng nabasag. The debt must be paid, Lorena. Muling wika ni Gabriel habang dahan-dahang tumatalikod. Ang buhay ay kabayaran ng buhay. Meron kang 24 na oras para pirmahan ang pagsasalin ng lahat ng shares ng L Empire sa pangalan ko. Kung hindi, ang mga anak mo ang magbabayad ng utang na iniwan ng iyong ama. Lumabas siya ng silid ng hindi lumilingon. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kadiliman ng library. Hawak ang ledger na tila isang mabigat na bato sa aking dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ngunit sa gitna ng takot, isang kakaibang lakas ang nagsimulang mabuo. Hindi ako susuko. Kung kailangan maging demonyo ako para mailigtas ang aking mga anak, gagawin ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng isang tao na matagal ko nang hindi kinakausap. Isang taong nasa madilim na bahagi ng aking nakaraan. Isang taong mas marumi pa sa mga Villarreal. I need a cleanup, Victor. Wika ko. Ang aking boses ay kasing lamig na ng kamatayan. No rules, no mercy. Burn everything that has the name Villarreal. But bring my children back alive. Na yun na. Ang gabi ay tila isang tim na kumot na bumabalot sa buong pier, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa kaba sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng isang abandonadong bodega, ang huling ari-ariya ng pamilyang Villarreal na hindi pa naililipat sa aking pangalan. Sa loob ng 2 oras, habang naghihintay ng hudyat mula kay Victor, hindi ako nanatiling nakatitig sa kawalan. Gamit ang aking laptop sa loob ng sasakyan, inubos ko ang bawat resources ng L Empire para pabagsakin ang lahat ng shell companies ni Gabriel sa ibang bansa. Kung kukuha siya ng pamilya, kukuha ako ng imperyo. Ang malakas na paghampas ng pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid nang pilit itong buksan ng aking mga tauhan. Pumasok ako sa loob. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay lumilika ng matunog na babala sa semento. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakaupo si Gabriel Villarreal. Sa likod niya, nakatalis sa mga silya at may busal sa bibig sina Lito at Maya. Dumating ka rin, Lorena. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga, ngunit puno ng kamatayan. Hawak mo na ba ang mga papeles o mas pinili mo ang iyong yaman kaysa sa iyong mga anak? Nandito ang mga papeles, Gabriel. Sagot ko habang itinataas ang isang makapal na envelope. Ngunit bago ko ibigay ito, tingnan mo muna ang iyong telepno. May huling ulat ang iyong bangko sa Zurich. Napakunot ang noo ni Gabriel. Dahan-dahan niyang nilabas ang kanyang cellphone. Habang binabasa niya ang mga alerto, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa isang matinding galit. Ang lahat ng perang inihanda niya para sa kanyang pagtakas ay naglaho na. Hinigop ng mga legal na utos na inilabas ko sa loob lamang ng 1 oras. Hayop ka! Sigaw ni Gabriel. Itinutok niya ang kanyang baril sa akin.
Akala mo ba matatakot mo ako sa pera? Papatayin ko sila. Papatayin ko ang mga anak mo para maramdaman mo ang naramdaman ng pamilya ko. The debt is not mine to pay, Gabriel. Malamig kong sagot. At hindi mo na rin magagawa iyan. Sa isang iglap, ang mga bintana sa itaas ng bodega ay sabay-sabay na nabasag. Hindi ko narinig ang tunog ng pagsabog, kundi ang mabilis na pagbaba ng mga tauhan ni Victor gamit ang mga lubid. Ang katahimikan ay napalitan ng mabilis na paggalaw ng mga anino. Bago pa man makakalabit ni Gabriel ang baril, isang matulis na bagay ang tumama sa kanyang braso na naging sanhi ng pagbitaw niya sa sandata. Now! Sigaw ko. Sumugod si Victor at ang kanyang mga tauhan. Walang ingay, walang dula-dulaan, tanging mabilis at epektibong operasyon. Sa loob ng ilang segundo, si Gabriel ay nasa sahig na, nakadapa at may mga tuhod na nakabaon sa kanyang likuran. Tumakbo ako patungo sa aking mga anak. Mabilis kong kinuha ang kutsil o mula sa aking bulsa at pinutol ang kanilang mga tali. Lito! Maya! Mommy's here! I'm so sorry! I'm so sorry! Niyakap ko sila ng buong higpit. Nararamdaman ang panginginig ng kanilang maliliit na katawan. Ang kanilang mga luha ay pumatak sa aking balikat, at doon, sa gitna ng maruming bodega, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang pera, hindi ang kumpanya, kundi ang kaligtasan ng aking dugo at laman. Tumayo ako at hinarap si Gabriel na ngayon ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Victor. Lumapit ako sa kanya at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Ang tatay mo ay nagkamali, Gabriel. At ang tatay ko ay nagkamali rin. Wika ko sa isang boses na puno ng pait, ngunit may determinasyon. Ngunit ang pagkakaiba nating dalawa, pinili kong itigil ang siklo ng hantungan. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Iiwan kita sa batas. Iiwan kita sa kahihiyan ng pagiging isang talunan na walang kahit isang kusing sa pangalan. Hinding-hindi matatapos ito, Lorena. Sigaw ni Gabriel habang kinakaladkad siya palayo ng mga pulis na kararating lang sa lugar. Ang kanilang mga sirena ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Para sa akin, tapos na ito. Sagot ko habang nakatalikod. Inakay ko ang aking mga anak palabas ng bodega. Sa labas, naghihintay si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng relief nang makita kaming ligtas. Madam, ang lahat ng ebidensya laban kay Gabriel, pati na ang mga illegal na transaksyon ni Isabela at Marco, ay nasa kamay na ng otoridad, ulat ni Rafael. Wala na silang takas. Salamat, Rafael, wika ko habang pinagmamasdan ang pagbukas ng langit. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang lumabas, tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Sumakay kami sa sasakyan. Habang umaandar kami palayo sa lugar na iyon, tiningnan ko ang aking mga anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa aking tabi. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon, ang pagpapanggap, ang pagtitiis, ang takot, ay tuluyan ng naglaho. Hindi na ako ang Lorena na biktima ng pagkakataon. Hindi na ako ang asawang nagtatago sa likod ng basag na pinggan. Where to, madam? Tanong ni Rafael habang nakatingin sa rearview mirror. Tumingin ako sa malawak na kalsada sa unahan. Sa bahay, Rafael. Sa totoong bahay natin. Doon sa kung saan ang bawat pinggan ay buo at ang bawat salita ay may katotohanan. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan sa aking puso. Ang digmaan ay tapos na. Ang reyna ay hindi lang nakabalik sa kanyang trono, kundi nakabuo ng isang bagong mundo para sa kanyang mga anak. Isang mundong walang puwang para sa mga traidor at mapang-api. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng aming pribadong resort sa Palawan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala ng nakaraan. Ang hangin dito ay amoy kalayaan, walang halong usok ng panlilinlang, walang amoy ng alikabok mula sa mga lumang lihim. Pinagmamasdan ko sina Lito at Maya na masayang naghahabol sa maputing buhangin. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamahalagang musika na narinig ko sa buong buhay ko. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni na Marco at ng mga Villarreal. Madam,
Heto na ang huling ulat mula sa korte. Wika ni Rafael habang lumalapit sa akin. Suot niya ang isang simpleng puting polo, malayo sa formal na suit na laging suot niya sa opisina. May bitbit siyang 2 baso ng sariwang juice. Kinuha ko ang folder at binasa ang balita ng may malamig na kapanatagan. Si Marco at Isabella ay hinatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kidnapping at economic sabotage. Si Doña Remedios naman, dahil sa kanyang katandaan at lumalalang kondisyon ng pag-iisip, ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Nabalitaan ko na madalas siyang nakikitang nakikipag-away sa hangin, pilit na nag-uutos sa mga katulong na wala naman dun. Si Gabriel Villarreal? Ang kanyang buong imperyo ay tuluyan ng nalunod sa mga utang, na siya rin ang gumawa. Ang pangalang Villarreal ay isa na lamang babala sa kasaysayan ng negosyo sa bansa. Sulat muli mula kay Marco? Tanong ko habang itinuturo ang isang syobreng nakasiksik sa folder. Opo, madam. Paulit-ulit ang kanyang paghihi ng tawad. Gusto niya raw makita ang mga bata kahit isang sandali lang, bago siya ilipat sa National Penitentiary. Sagot ni Rafael. Tinitigan ko ang sobre, ngunit hindi ko ito binuksan. Dahan-dahan ko itong pinunit sa maliliit na piraso at hinaya ang tangain ng hangin patungo sa dagat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap, Rafael. Pinatawad ko na siya sa loob ng aking puso para sa sarili kong kapayapaan, ngunit ang mga pintong isinara ko ay hinding-hindi na muling bubuksan. Ang mga bata ay may bago ng buhay, at hindi na kailangan ng anino ng isang ama na binalak silang itapon para sa sariling interes. Tama kayo, Lorena. Makuha-kuha niyang tugon. You've built a fortress for them, not just of wealth but of character. Tumayo ako at naglakad patungo sa aming hapagkainan sa ilalim ng mga puno ng niyog. Nakahanda na ang tanghalian. Ang mga plato ay gawa sa pinakamahusay na puting porselana. Makinis, matibay, at walang kahit anong lamat. Hinawakan ko ang gilid ng aking pinggan. Naalala ko ang gabing yang sa ballroom, ang tunog ng basag na porselana sa aking paanan, at ang bawat salitang nakasugat sa aking danggal. Nung gabing yon, inakala nila na ang pagbasag sa pinggan ay ang pagbasag sa aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam na ang bawat piraso niyon ay naging bahagi ng aking bagong balute. Mami, kain na tayo! Sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo sa akin. Bit-bit ang isang magandang kabibe na nahanap niya. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Yes, anak, let's eat. And remember, sa bahay na ito, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang tira-tira dahil ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pinakamabuting ibinibigay ng buhay. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang L Empire ay mas malakas na ngayon kaysa dati, ngunit ang aking tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa stock market. Nasusukat ito sa tuwing nakikita ko ang aking sarili sa salamin at hindi ko na kailangang magtago. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, tandaan ninyo ito. Huwag kayong matakot kung basagin man nila ang inyong mundo. Dahil minsan, kailangang mabasag ang lahat para makita ninyo ang brilyanteng nagtatago sa loob ninyo. Ang isang tunay na reyna ay hindi nangangailangan ng korona mula sa isang hari. Sapat na ang kanyang sariling lakas, talino, at ang paninindigan na hindi na muling pakakain sa basag na pinggan. Ang araw ay mataas na sa langit, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng aming paraiso. Sa wakas, ang kwento ng aking paghihiganti ay natapos na, at ang kwento ng aking totoong buhay ay nagsisimula pa lamang. Matamis ang tagumpay, ngunit mas matamis ang katahimikan ng isang malinis na konsensya at isang pusong malaya.